sino ang napipisil mo sa dalawa? Kasi it looks like the new majority sa Senado, yung so-called Gatchalian Bloc, dalawa lang ang abogado nila. Ang una si Kiko Pangilinan, Senator Kiko Pangilinan, na original na membro nitong Gatchalian Bloc. At ang bagong dating na si Senator Chis Escudero. Sino ang mas gusto mo sa dalawa na mag-preside sa impeachment trial? Okay. Alam mo, Ted, maraming lumalabas na mga kuro-kuro ngayon o mga speculation na ang kanilang napipisil ngayon, although kararating lang, umanib lang si Senator Chis Escudero, siyang kanilang napipisil ngayon. But pwede rin si Senator Pangilinan dahil abogado rin siya at yun ang gusto nila. At pwede rin siguro si Senator Win Gatchalian, but ang kanilang gusto ay yung abogado para alam niya kung paano siya mag-object, paano niya i-diretso yung mga debate or mga cross-examination. Kaya gusto nila abogado kasi meron silang mga training as a lawyer. Pero nung unang mga impeachment trial, Ted, alam mo naman na according to the rules at our constitution, I believe, is the Chief Justice of the Supreme Court. But kung gusto nila na ang Senate President ang preside, katulad ni Senator Juan Ponce Enrile, na he was able to preside flawlessly. Kaya either of the two, Ted, si Senator Chis Escudero at saka si Senator Kiko Pangilinan. Well, okay. Thank you for your opinion, pare. Pero bago mamili ang new majority, because they will elect kung sino mag-preside sa impeachment trial. Dahil merong bagong rules pala for mga kababayan na hindi pa nakakalam. Na-amen yung Senate rules to the point that pwedeng hindi yung sitting Senate President in the person of Senator Gatchalian na hindi abogado ay mag-preside. But because kailangan talaga ng abogado na mag-handle na itong impeachment trial, so the new majority decided to include in the Senate rules na pwede silang mag-select o mag-elect o mag-appoint ng isang presiding officer sa impeachment trial na isang abogado. Alam nyo na, kaso itong pinag-uusapan, parang nasa husgado. Kailangan magaling sa batas ang presiding officer. So, that's the reason why they will have to elect a presiding officer of the impeachment trial. At ang impeachment trial na ito ay mag-uumpisa sa July 8, kung hindi ako nagkakamali dan. July 8, tama ba? July 6. July 6. So, mga kaibigan, bakit sabi ko ay kailangan mag-isip na mabuti ang mga pipili sa magiging impeachment trial presiding officer between Chis and Kiko. Alam niyo mga kaibigan, alam natin na si Senator Chis noong last year, yung unang first impeachment complaint na ipinail ng Kongreso, ay inupuan niya yon.
ng almost 1 year. Dahil ang kanyang interpretation sa forthwith ay hindi kaagad-agad. So nagiging mainit na issue yan. Noong araw, maraming debate dyan. Until, to be fair with him, the Supreme Court role dahil merong umakyat yung kaso sa Supreme Court. Medyo, to be fair with Cheese, parang pinanigan ng Supreme Court si Cheese. Sabi ng Supreme Court ay hindi naman pwedeng agad-agad na magkaroon ng trial. At saka ang napansin ng bagong ruling ng Supreme Court, kailangan dumaan sa so-called due process at hindi kailangan i-diretso kaagad sa Senado ang impeachment complaint. Kailangan mag-hearing pa sa Committee on Justice. So, that being the case, kaya nga naman nagkaroon itong pangalawang impeachment complaint na pinal ngayon ng Kongreso dahil sinunod nila ang utos ng Supreme Court na kailangan magkaroon muna ng hearing sa Committee on Justice, which as you all know, ginawa ng lower house. So ngayon, but going back to Cheese, noong ginawa niya yung kanyang sariling interpretation sa forthwith, he was perceived to be delaying the impeachment trial because he's leaning towards Vice President Sara Duterte. Ayan ang general perception sa kanya. In other words, hindi siya independent-minded. Which I think ay kailangan sa isang magpe-preside sa isang husgado. In this case, sa impeachment court ng Senado. Because he's tainted with that image na leaning towards VP Sara, to my mind, he should not be the one to sit there as impeachment trial, as impeachment court Presiding officer. Kung hindi si Kiko, because dalawa lang silang pinagpipilian. Si Kiko, he is more, sa tingin ko, mas independent-minded sa tingin ko kaysa kay Cheese, because we also what happened last year sa ginawa niya sa unang impeachment complaint. So that's my opinion on that. So kailangan mag-ingat ang bagong majority sa Senado. Dahan-dahan dapat sila, and they should refrain from choosing the wrong guy. Kasi malaki ang papel ng presiding officer yan, Judge Dan. He will be the one directing the trial. So kailangan maingat ang new majority. All right. So ano masasabi mo? Can I have a rejoinder, Ted? Yeah. Yes, I concur with you because meron ng bahid si Cheese Escudero. So I concur with you that if possible, we want Kiko Pangilinan so that he can direct the proceedings at kung sinong mag-object, mag-sustain. And then, siyempre, may mga cross-examination dyan. At siyempre, may mga, not only the House prosecutors ang haharap, kundi mga private prosecutors to assist the Congress prosecutors, lalo na especially Attorney Kapunan, Lorna Kapunan. So they have a battery of tested private prosecutors, Ted. But katulad sinabi mo, si Cheese Escudero, dahil inupuan niya or mayroon siyang delaying tactics. Kaya I also agree with you that Senator Kiko Pangilinan should be the presiding officer sa ganitong court trial. Pero alam mo, Ted, meron pang kasi yung pre-trial. Yes. Pre-trial and then mayroong court trial proper.
So, ilalahad nila yung mga ebidensya. Kaya, kunto, madugo ito, Ted. Kaya, kaya, at ang taong bayan ay nagmamasid because this will be streamed in the media, in your television. So, lahat ng mangyayari dyan ay mapapanood ng ating publiko at mga kapwa nating Pilipino. Back to you, Ted.